Have a blessed and wonderful day to all of us. No? Again, once again, ito po si Pastor Al ng Shepherd Staff. Gusto ko pong pag-usapan natin ngayon na even sa mga churches, even Kristiyano, marami po ang confused kung paano nila nalalaman na naligtas na sila. Actually, sa ating pong pag-aaralan, may mga certain points na makikita natin yung mga hints, yung mga points ng Biblia, isa sa mga attitude, character, and nagiging pamumuhay ng isang Kristiyano ay matatagpuan natin sa Biblia kung ito ay ating nalalakaran. So, pag-usapan natin po So, ang topic natin for today sa ating pong pag-aaral is how can I know if I am saved? Paano natin malalaman kung tayo ay naligtas, no? And lagi po nating isipin na everyone is born into sin and we all fall short of the glory of God. Sabi nga po yan sa Roma 3:23. Na lahat tayo ay hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Roma 3:10, wala pong matuwid, wala kahit isa. And meron po tayong minanang inherited sin. Kung maalala natin, sabi sa Romans chapter 5 verse 12, sabi doon, therefore just as sin entered through one man and death through sin. And in this way, death came to all men because all sinned. No? Ibig sabihin po, nagkasala po ang lahat ng tao at kailangan talaga natin na maunawaan na meron tayong minanang kasalanan galing sa ating mga ninuno na si Eva at Adan. Therefore, no, anyone needs to be saved. No? And sabi nga po sa Romans 6:23 that for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life, no, in Christ Jesus our Lord. No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero wag po tayong mag-worry because meron pong gift ang Lord, no, yung eternal life sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. And we cannot save ourselves. Hindi po natin kaya. No? We cannot save ourselves to be saved. We must place our faith in Jesus Christ who died on the cross and paid the penalty of our sin. Kaya nga sabi po sa Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life for the ransom of many. Yun po yung kanyang ginawa. Ibinigay niya yung buhay niya para sa katubusan ng marami. And we place our faith in Him. Kay Jesus Christ po, we receive forgiveness to our sin. Sabi po yan sa Acts chapter 2 verse 38, Peter replied, repent and be baptized. So every one of you in the same of Jesus Christ for the forgiveness of sin and you will receive the gift of the Holy Spirit. No? Kailangan po natin na ilagay natin yung ating pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. And